So hello mga kabusing, welcome back to my vlog. So for today's video nga mga kabusing, ang pag-uusapan natin ngayon ay ang Mr. Pilipinas Worldwide Coronation Night nga mga kabusing. Pero hindi pa po ako nakanood ng live, pero meron ng post ang Mr. Pilipinas Worldwide kung sino ang mga winners nga mga kabusing. At yan ang ating pag-uusapan ngayon. So before anything else is nice ko muna kayong bati na magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi. At syempre dito sa bansang Bahrain is hapon na nga mga kabusing. So hello po. At thank you for watching mga kabusing. At ayun na nga mga kabusing, nagsimula na ang bakbakan ng Mr. Pilipinas Worldwide mga kabusing. At yan na nga mga kabusing, dumating na nga dyan yung 4 na winners ng Mr. Global, Mr. International, Mr. Manhunt International at syempre Mr. Supranational. So ayun mga kabusing, nag-base tayo ngayon mga kabusing sa post ng Mr. Pilipinas Worldwide. At syempre nagrampahan talaga ang mga contestant ng Mr. Pilipinas Worldwide mga kabusing. At syempre yung nanalo nga dyan mga kabusing sa Mr. Aret ng candidates is si Kirk Bondad ng Baguio City. At syempre yung nanalo naman bilang isang Mr. Abo na si Lorenzo Mari Bunuan mga kabusing. At syempre ang nanalo naman bilang isang Mr. Pablo Best in Runaway na si Kinit Kabungkal. Yan mga kabusing. At syempre yung nanalo bilang isang Mr. Photogenic, yan na nga ay si Riben Lansangan mga kabusing. At syempre yung nanalo bilang isang Mr. Friendship naman na si Gosipi Agliano. Ayan. At syempre yung nanalo bilang isang Mr. Playtime mga kabusing, PH na si Kenneth Marcelino. Wow, grabe mga special awards ha. At syempre yung winners ng Man of the Fire, the Sexy and Drop Challenge from Zambales na si Jasper Manalang. At syempre naman yung winner of the fun boat is from Alberta na si Rolfie Jag Fronda Goronya mga kabosing. Ayan. So dito mga kabosing, nagsilabasan talaga yung sa kanilang hot and sexy swimwear mga kabosing. So hindi lang to swimwear mga kabosing, parang short lang siya mga kabosing, pero napakaganda talaga ng kanilang mga performance dito from their perspective province mga kabosing. Sa 26 candidates, nagpasiklaban talaga ang mga candidates. At syempre after yan mga kabosing, tinawag nga ang top 15 na kasama dyan si Alberta, si Antique, si Australia, si Baguio, Cebu City, si Dumaguete, si Laguna, si Marikina, Pampanga, Pasay, Quezon City, Rizal, San Juan, Manila, Taguig at si Zambales mga kabosing. So meron ako dito nalaglag sa top 15 ko mga kabosing. At yan na nga ay ang Sibantayan Island. Yan. So lahat sila pasok mga kabosing sa aking prediction mga kabosing. Dalawa yung wala dyan mga kabosing. Ayan. At syempre yung nagpasiklaban naman sa kanilang formal wear mga kabosing. Grabe talaga, pukpukan talaga ang laban sa kanilang pa-emote sa kanilang sophisticated class confidence. At syempre ang kanilang power mga kabosing when it comes sa kanyang pasarela. Yung mga candidates talaga ng mga Mr. Pilipinas Worldwide, may kanya-kanya talaga silang style mga kabosing when it comes sa kanilang performance. Yan. At syempre dyan mga kabosing, tinawag na nga dyan yung top 7. Yung top 7 mga kabosing ay kinabibilangan ni Baguio, si Cebu City, si Dumaguete, si Laguna, Pampanga, San Juan at Taguig nga mga kabosing. So sa 7 ko ito mga kabosing, pasok talaga. Yung wala dito lang si Cebu City at si Taguig mga kabosing. Pero yung 5
pasok na pasok sa banga yung prediction ko mga kabossing. So grabe, pukpukan talaga ang labanan. At syempre, nung after top 7 na mga kabossing, so question and answer na mga kabossing. So ayan, naglakas sila yung kanilang mga, kung ano talaga yung kanilang sasaloobin na sagot, yung ma-express talaga yung kanilang feelings talaga mga kabossing when it comes sa kanilang question and answer. So andyan na nga, malalaman natin kung sino talaga yung mas umangat talaga sa question and answer when it comes sa kanilang intelligence, admired, being perseverance and dedications to their works mga kabossing. At syempre by commanding their presence mga kabossing para ma-impress talaga yung mga judges. So ayan mga kabossing, after that mga kabossing, naglabas na nga sila nung kung sino yung mga magiging winners sa top 7. So lahat yan mga kabossing may winners talaga mga kabossing. So ayan na nga yung winners dito na si Kenneth Marcelino bilang isang Mr. Pilipinas Cosmopolitan 2025. So congratulations to Kenneth Marcelino, very charming talaga at may pagka Moreno looks talaga nito. Ayan. Next naman from Cebu City na si Michael Angelo Toledo bilang isang Mr. Pilipinas Man of the Year. So congratulations sa Cebu na si Michael Angelo Toledo, ikaw ang bagong Mr. Pilipinas Man of the Year. At syempre naman, bilang isang ang bagong corona ng Mr. Pilipinas Eco International na si Kit Cortez. So congratulations. I did expect mga kabossing na ito yung makukuha niya talagang corona, pero I was happy talaga kay Kit Cortez nga mga kabossing, at siya yung bilang first Miss Pilipinas Eco International 2025 na I don't know kung lalaban to sa bansang Egypt kasi yung mga Miss Eco International lalaban sa bansang Egypt. So congratulations kay Kit Cortez, I'm so proud of you. Yan. At syempre yung Mr. Pilipinas Manhunt International na si Raven Lansangan. So ayan, grabe kay Raven Lansangan, no? Pasok na pasok talaga siya sa top 7. So congratulations sa lahat ng mga taga Pampanga, magsidiwang na kayo ngayon kasi nanalo na ang pambato nyo na si Raven Lansangan bilang isang Mr. Pilipinas Manhunt International. So expect ko na yan si Raven na makapasok sa top 5 or top 7 mga kabossing. At syempre next naman bilang isang Mr. Supranational 2025. Syempre, I'm so happy to Kenneth Vincent Cabungcal na siya yung mag-uuwi ng corona bilang isang Mr. Pilipinas Supranational. So, I was happy and syempre, ang sobrang cute talaga at napaka-charming talaga itong si Kenneth Cabungcal. Syempre, inuwi niya yung Mr. Supranational. Akala ko nga siya yung mag-Mr. or Mr. Global pero sa kanya talaga yung binigay yung Supranational. Napakalaki itong achievement para kay Kenneth Vincent Cabungcal. So, sobrang handsome, ganda ng katawan talaga at syempre very charming talaga itong ni Kenneth Vincent Cabungcal. Next naman, from Mr. Global, yung nanalo, si Jeter Palomo. Yan, Mr. Pilipinas Global siya ngayon mga kabossing. Sana magbaback to back kasi sobra talagang higpitan talaga mga kabossing. Malay natin magbaback to back talaga ang Mr. Global, kaya siya yung ipapadala dito. Ang ganda ng katawan din dito mga kabossing, sobrang tangkad din to, napaka galing to magsalita, napaka-eloquent talaga mga kabossing ni Jeter Palomo bilang isang Mr. Pilipinas Global. At syempre, ang nanalo bilang isang Mr. Pilipinas International na si Kurt Bondad ng Baguio City. So, grabe si Kurt Bondad. I'm so happy to Kurt Bondad na siya yung nanalo bilang isang Mr. International
Pilipinas, Mr. Pilipinas International 2025. So, I'm happy, but I didn't expect talaga mga kabossing na si Kurt Bondad ang mailagay sa international, but I'm so proud to him mga kabossing. Akala ko nga nasa Supra siya at syempre nagkalabo-labo na kasi mga kabossing, but I'm happy to Kurt Bondad na siya yung magre-represent bilang isang Mr. International. Wow, so grabe, lakas ng laban niya yun ng Mr. Pilipinas Worldwide para sa international pageants from Cosmopolitan, Man of the Year, Mr. Eco International, Mr. Manhunt International, syempre tsaka ano ba yan, Mr. Global, Mr. Supranational, Mr. International. So we are so proud of you. So congratulations in advance mga kabossing, at ang lakas ng laban natin. So laban lang. Sis. Thank you for watching mga kabossing, and see you in my next vlog. God bless po. Shukran. Sawadee kap, kapok kap. Bye bye.